Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawang Demokrasya, Kawang de Carbonell, nagsasabing Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, ngayon po ay kasampu ng September 2024. At tayo po ay nagbibigay ng komentaryo sa mga dramatic na pangyayari sa ating pong bansa. Andyan sa pagkakahuli ng Kingdom of Jesus Christ gang leader na si Paul Kibuloy. Nandyan mga kaibigan ang pagkakahuli ng Indonesia kay Go Huaping, nagpapanggap na Alice Go. Apollo. At siya ay nakabalik na rito. Nandyan mga kaibigan ang mga nakikita natin mga mapuspos na pagpupunyagi ng mga kongresista to deserve their title. Alam po ninyo, mga congressman, nakalagay sa kanilang calling card o pagkasusulat ka sa kanila, HON. Ano po ibig sabihin yan? Shortcut po yan o abbreviation ng Honorable Dan Fernandez. Ano po ibig sabihin ng Honorable? Kagalang-galang na Dan Fernandez, Congressman ng Laguna. Ganyan po yan. Eh sila po, makikita natin, talaga nagpupunyagi para maging kagalang-galang. At samantalang ganyan ang mga congressman, sa Senado, nagpupunyagi naman, hindi naman kinakailangan magpunyagi, maging natural lang siya, eh talagang lalabas ang tunay na bulok na pagkatao ng mga senador dyan. Sa kauna-unang pagkakataon, dahil po dyan sa pagkakahuli ni Go Huaping na alias Alice Go, yung napatalsik na alkalde ng Bamban na wala naman po pala siyang citizenship. Wala pong report ng kanyang pagkapanalo pero siya ay dineklara ng COMELEC na alkalde ng Banban, Tarlac. At siya naging pinuno ng multi-billion, 17 billion peso enterprise diyan po sa Bamban. At akin pong pinag-aaralan, lahat po ng kanyang mga hearing ay akin pong masusing pinagmamasdan. At sapagkat ako po ay veteranong journalist, manunulat at naging international war correspondent, eh hindi po mawawala sa akin yung pagdududa na talagang matalino, magaling, well-trained, masyadong nasanay itong si Go Huaping na mag-penetrate or pasukin ang ating gobyerno sa pamamagitan ng kanyang pagiging alkalde. Pero ano po ninyo, kahit na yan alkalde lamang ng Bamban, Tarlac, eh mas mataas po ang sweldo niyan kaysa sa senador, sapagkat ang kanyang kinikita ay pinapala-pala na po ang pera. Galing po yan sa China, galing po yan sa Pogo, galing po yan sa mga illegal na gawain, kasama na dyan ang international human trafficking, nandiyan na international drug trade, nandiyan na ang money laundering, at higit sa lahat, nandiyan yung pagbibigay ng mga impormasyon sa military ng China. Sapagkat ang ating pong pagkakalam, lahat ng inchik na komunista inchik, pagdating po ng edad 18 hanggang 35 ay nako-call to active duty po sila ng 3 taon. Anywhere between 18 years old and 35 years old. E dito po sa Pilipinas, napakarami na po ng inchik. At meron po isa nangangalang Richard Lim, nang binabasa ko po ang kanyang history. Abay, pinagmamalaki niya na siya ay isang Filipino citizen. Mga kaibigan, tandaan po ninyo ito. Atin pong iimbestigahin yan kung paano naging Pilipino yan. Kasi sang-ayon po sa ating pagsasaliksik
sa katawan ni Alice Go, questionable ang kanyang pagiging Filipino citizen, questionable ang kanyang PSA registration, late registration ng birth certificate, questionable ang kanyang pagkatao. Siya, sang-ayon sa kawal ng demokrasya, ay isang ispya ng injik upang sa ganun malipol tayo, hindi po dyan sa West Philippine Sea, kundi pati na rin dito sa kalupaan. Mga kaibigan, habang nandito po yung mga dramatic events sa ganyan, ako naman po ay medyo nangangalaitin, nagagalit na po sa pag napapanood ko itong mga traidor sa Senado, kapareho po dyan si Bato de la Rosa at Bongo, at yung estupido, yung isang bobo na senador ng pangalan Robin Padilla. Pero pag nagpapaligsahan po ng pagka-estupido itong si Robin at si Bato de la Rosa, abay, mas malaking ka-estupiduhan itong si de la Rosa. Napanood ko ang hearing sa Senado hinggil sa pambubuskan ito kay General Nicolas Torres bago po sumurrender o mahuli itong gang leader ng Kingdom of Jesus Christ gang. Hindi po yan religion. Sindikato po yan. Pareho po ng sindikato ni Rodrigo Digongong Duterte. Sapagkat sila ay sindikato ng pang-hold up, panggagahasa, pedophilia, at yan po ay ating pong kinukundina. In the strongest possible terms, I condemn the acts by this gang leader called Apollo Kibuloy. Paano magiging pastor yan? Hindi yan pastor. Siguro pastor yan ng Kalabaw, pwede. Pero hindi yan pwede maging pastor. Yan ay gang leader. Yan ay sindikato na ginagamit ang religiyon sa pang-hold up, panluloko ng mga nabubulagan na nais po makaligtas sa kanilang mga kasalanan. Napanood ko po yung hearing na yan at napanood ko itong si Senator De La Rosa na tahimik po yan pagka ang usapin ay laban sa inchik at mga Pilipino ang binabangga o Philippine Navy binabangga ng mga inchik, tahimik yan. Pero si Kibuloy na ang nasusukol, abay, meron po tayong dyaryo kahapon, Manila Bulletin, sa page 4. Hinihiling nila kay President Bongbong Marcos na i-pull out ang mga pulis sapagkat di umano nag-aasik ito ng lagim doon po sa Davao. Nag-aasik ng lagim pagka ang kalaban o kanilang bibigyan ng warrant of arrest ay isang gang leader na pareho ni Kibuloy na no bail dapat dyan pero binigyan ng bail ng Davao Court. Abay dito po natin makikita na talagang sindikato yan pong Davao government. At itong si Senator Bato de la Rosa, napanood ko yan sa Senado kahapon. At kagabi, napanood ko na naman siya ng kanyang sa hearing ni Go Huaping alias Alice Go. At pinagmamalaki niya yung kanyang pagkasiga-sigan. Sabi niya, pulis ako noong araw, ngayon senador na ako. Kaya kita ipagtanggol kung sino man ang iyong kinakatakutan. Mayabang masyado itong kalbo na ito. Mayabang, estupido! Ito, tandaan po ninyo, ako po nagsabi nito ha. Si Senator Ronald Bato sa Batukan de la Rosa ay estupido. Estupido si Bato de la Rosa. Bakit? Abay, nakakapikon na po ito eh. Katraido lang ito sa bansa. At yung pong mga pinagpapapatay nila ng mga maliliit na sinasabing mga drug pusher,
Nilalagyan ng pulis, ng kapulisan, pinakamababang moralidad sa panahon ni Bato de la Rosa. Bakit? Walang moralidad ito si Bato de la Rosa. Mga kaibigan, yung malaking kalbo na yan, duwag yan. Banban. Banban Tarlac. Hindi po tayo nangingimi dyan. Alam ko marami siyang mamamatay tao. It goes both ways, ika nga. Marunong silang bumaril, marunong din ako. Pagka nandyan na, baka marunong na rin tayong pumatay, mga kaibigan. Sapagkat sobrang kasalanan ng barkadahang Duterte, Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, laban sa mga Pilipino, laban sa taong bayan, lalo tigit yung mga mahihirap na pareho nila Kim de los Santos, sila Kim Ramos, Carl de Guzman, alias Kulot, at mga 26 pang mga kabataan na nilalaglagan nila ng sachet at paltik sa kamay kahit na sa kanang kamay kahit nakaliwete yung kanilang pinatay. Ang paltik ay planted sapagkat sa kanang panilagay ay yung mga balay luma na kalawangin pa sapagkat planted lamang po yan. At sapagkat pulis ay pulis, magulang, hindi po nila nilalagyan niya ng mamahaling mga baril. Sapagkat siyang pong paltik. Ang ibig po sabihin ng paltik ay yung gawa lamang dyan sa Danau. Ang halaga po niyan, yung mga luman-luma na, nasa 500 pesos lamang yan. At sapagkat ang pulis, meron lamang mapakita kay Bato de la Rosa na sila'y nakapatay at ang kanilang napatay ay notorious di umano na drug pusher as evidenced by the 5 sachets na nilagay nila sa dibdib. Bakit parating 5? At bakit parating revolver na 38 na paltik? Sapagkat planted pareho yan. At sapagkat planted yan ay krimen. Yan ay dahilan lamang para sa utos ni De La Rosa bilang hepe ng kapulisan abay justified o karapat-dapat lamang napatayin yan po mga Pilipino na yan sapagkat sang-ayon kay Duterte ay pananagutan niya ang kasalanan ng pulis. Ang sabi niya, pag kayo ay babarilin, kayo'y lalabanan, patayin na ninyo. Pag hindi lumalaban, palabanin ninyo. Pag walang baril, lagyan ninyo. Napakasamang demonyo itong si Duterte. Pero nakita ko yung isang video niya, mga kaibigan. Ugod-ugod na. 80 anyos na yan, ugod-ugod na. Hindi po mahusay na mag-alaga ng katawan sapagkat puyatero yan. Istambay sa mga bilyaran nung siya'y binata, nung siya naging mayor, ay gabi-gabi lasing, gabi-gabi umiinom ng brandy, at huminihit-hit po yan ng marijuana. Mga kaibigan, ang kanyang pinakamalaking tagatahol o berdugo, walang iba kundi ang patugan, sarap patukan na senador at si Bongo, ang senador na aking po tinutukoy na dapat po ay magkaharap na lang kami yan pagkamatapang yan. Pero duwag yan. Ina-anunsyo po natin na si Bato de la Rosa ay duwag pareho ng kanyang among si Duterte. At hindi lamang yan duwag. Ang masama niyan, estupido pa, mga kaibigan. Tandaan po ninyo, yan po ang ating pahayag. Parating po ninyo, i-share ninyo itong video na ito hanggang kumalat at makarating dito sa damo na ito. At sana, hanapin niya po tayo, panagutin, at akin pong papatunayan sa kanya na siya ay duwag at siya ay estupido. Senador Bato Ronald Calvo de la Rosa, ikaw ay estupido.
Ako po ang kawal ng demokrasya, kawal ni Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.